lalo pang tumaas ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan. Batay po yan sa monitoring ng Department of Agriculture. Aabot na ito sa 360 pesos kada kilo, lalo na ang magagandang klase. Mas mahal na kaysa sa 1 kilo ng manok na nasa 240 pesos kada kilo. Epekto pa rin daw ito ng kakulangan ng supply dahil sa magkakasunod na bagyo sa huling bahagi ng 2024. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakasama natin si Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat. ASEC, madalas na mabalita na oversupply ang kamatis at itinatapon na lang, pero ngayon, abay mahal pa ito sa karne. Kumusta po ba talaga yung supply nito at ano po ba yung talagang pinakadahilan at ganito kataas ang kamatis ngayon? Cheryl, alam natin ang kamatis talagang seasonal crop ito at kadalasan ay sa panahon ng tag-araw, marami yung harvest natin. At kagaya ng nabanggit mo sa report, from quarter 3 going to quarter 4, masyadong maraming bagyo at ang tinamaan yung mga traditional na lugar na tinataniman natin ng kamatis at kagaya ng mga iba pang solanacea crops. Ito yung regions 2, Bicol region at saka itong Calabarzon region at dahil dito bumagsak ng halos 45% yung production ng kamatis, kaya naapektuhan going to first 2 weeks ng January. Bagamat inaasahan natin ngayong bago matapos ang buwan hanggang early February ay makabalik na uli yung mga harvest natin ng mga bagong supply ng kamatis. Mhm. Pero ganun po ba talaga kataas yung itinaas? I mean, I know we do have limited po yung supply, pero para umabot ng 360 pesos, nakikita nyo naman po na reasonable naman po yun sa estado ngayon ng supply. Bagamat mataas yung 360 na natala natin last week, this week actually unti-unti nang bumaba bagamat mataas pa rin. Yung prevailing natin ay nasa 260 to 290 sa ngayon. Bagamat yun nga, Cheryl, mataas pa rin yan. Opo. Okay, bukod naman po sa kamatis, mahal din ngayon ang presyo ng siling labuyo na aabot sa 1,000 naman po kada kilo. Ano Ah, po kag- ba ang aksyon dito ng ahensya or bakit din ganito po kataas, sir? Kagaya, Cheryl, ng kamatis ay halos nasa isang klase ng halaman itong sili, yung bell pepper, kamatis, pare-paresan, kung mapansin natin, pare-pares ang buto. Kagaya ng nabanggit ko rin ay makabawi yan by end ng January, February. At yung action natin dyan talaga ay magkaroon tayo ng malakihang pagtatanim ng off-season yan. Kaya ilulunsad natin yung white revolution, yung pagano natin ng mga greenhouse sa buong bansa, lalo na doon sa mga lugar na talagang hindi nakakapagtanim pag masyadong maulan. And of course, palalakasin din natin yung ating cold storages sa mga iba-ibang lugar para yung kagaya rin na nabanggit mo kanina, doon naman sa overproduction ay ma-address din naman natin. Maliban po sa kamatis, bell pepper, labuyo, may mga na-monitor rin po ba kayong iba pa na talagang tumaas din po ang presyo? Normally ito lang yung talaga mataas pag ganitong panahon, Panahon. Cheryl. Yung ibang agricultural commodities naman natin ay very stable yung presyo, kagaya ng karne. At yung bigas ay base na rin sa huling report ng PSA nitong huling bahagi ng taon ng 2024 ay hindi na ganun kataas ang contribution sa inflation. Asek, kung may nagtaas, aasahan naman na makakabili ang publiko ng mas murang bigas dito sa Sulit Rice. Magkano po ito ibebenta at saan ito mabibili? Itong Sulit Rice natin, Cheryl, ito yung 100% broken, kaya mura ito. Mabibili ito ng 35 to 36 pesos at isasabay ito doon sa ating mga kadiwa ng Pangulo Centers at doon sa mga pamilihan na ah, binebentahan na natin ng mga rice for all natin. Nasa 24 locations na yan dito sa mga pamilihan sa buong Metro Manila at mag-expand pa tayo at by sa mga susunod na buwan ay pupunta na rin tayo sa mga regions na kalapit ng Metro Manila kagaya ng Calabarzon at Central Luzon. Sabi niyo po, broken ito. Eh, kumusta po yung kalidad?
Asek? Alright, Cheryl? can you hear me po? Paulit ang tanong, sorry, Opo, naputol. kanina po yung na-mention nyo, kaya mas mura din ito, yung sulit rice, dahil ito yung broken na bigas. Tama po ba? Ano ho bang kalidad nito? Maayos naman din po ba na makakain? Yes, Cheryl, maganda ang kalidad nito. Ang kaibahan lang ay 100% broken itong bigas na to. Normally kasi yung nabibili natin ay 5% at 25% broken. Ito, the same quality rin naman, yung grains natin. Ang kaibahan lang talaga ay 100% na durog yung bigas. Okay, isingit ko na rin po, Asek, yung planong pagpapataw ng maximum suggested retail price sa imported rice. Magkano po ang aasahan na maximum SRP nito at kailan ito Yung posibleng inaasahan ipatupad? natin, base dun sa unang pag-analisa, yung imported na bigas na galing Thailand, Vietnam o sa ibang lugar na 5% broken, dapat hindi yan tataas ng 60 pesos at posibleng mas mababa pa dahil bumababa na yung presyo sa international market at gumaganda rin yung palitan ng dolyar sa piso. At yun namang 25% broken, nakikita rin namin sa initial na pag-analyze ay hindi naman tataas dapat sa 50 pesos or mas mababa pa, Cheryl. Mhm. Yun pong yung kadiwa ng Pangulo, gaano na karami at ilan pa po ang madadagdag na target po this year? Kasi hinahanap po ito ng marami nating kababayan sa kanilang mga lugar. Asek? Alright. Yan po si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture.